Sino Ha? nag-hunt? Who's Namatay, hunting? namatay yun. Namatay kasi bigla namatay. Hindi Akala ko kasi sabi mo, may nag-hunt, ala, bigla may namatay. Like, oh my God, ala ko namatay, what's going ala ko on? namatay yung laptop, bigla nagdilim eh. Hindi, okay lang. Ikaw na, sir. Oo. Sige lang, Sir Ronald. Oo. Buhay pa So tayo. ano yung tanong mo kanina? Sabi na, distract ka. Hindi, pa-panic mode na ba si BBM? Kasi sabi mo nga, di Well, ba? Since sabi ko nga, Arroyo, we haven't seen this number. sabi ko nga, pinakamataas lang siya kay GMA, which is not, which is not very positive, It no? is not a base you wanna base Oo. on. No? Yun yung una. Ikalawa, halimbawa, itong record high self-rated poverty, 63%. Medyo mataas yan, ha? Yung worst The since highest in two 1990s. decades, Oh, no? Tapos, halos ang sinasabi nila, paabot na sa, kwan sa, sa level ng isang kwan ng crisis level. So, kung hindi nila ayusin yan, that's basically food poverty, eh. That's basically food inflation, no? That's basically lack of productivity sa ating agriculture. Dapat yung palitan yung Secretary of Agriculture, no? Dapat yung palitan yung mga nagpo-produce ng ating mga pagkain. At more wait, importantly, Sir Ronald, just dapat durugin niya yung mga sorry, sorry. kartel. Sorry, Hmm. Sir Ronald, let me clarify. Meron tayong Secretary of Agriculture. Akala ko Secretary of Aquaculture. Yung Tama, tama. Oh, parang isa siya sa problema. Parang cartel din siya no? Parang cartel din siya. Sabi ng presidente, sabi ng speaker, no, kailangan durugin yung mga cartel. Dalawang SONA na tema niya yan, yung mga cartel, yung mga smugglers, yung mga hoarders. Pero wala pa ako nabalitaan na nakasuhan o nakulong. 'Di ba? Tapos lumalala ang food inflation, lumalala ang scarcity ng pagkain kaya tumataas ang presyo ng paborito mong kamatis, no? ikaw, yeah, Record hindi extra yun, rice. no? Kamatis. Etc. Tapos ito yung record high na self-rated poverty. Tapos ito pa yung impact ng budget, no? Etc. etc. So lahat ito ay syempre partly problema ng messaging, pero partly problema ng governance. So what are they doing? Who's manning the store? No? Kaya yung narrative ah, dun sa monstrosity ng mga Duterte ay namamasahe dahil lumalabas itong ganitong klase mga problema ng gobyerno, ng bansa. Kaya natatabunan yung napakaganda na Quadcom report, no, na two-thirds ng populasyon ay sinusuportahan. So nababago yung narrative, nababago in favor of the Duterte. Kahit ang daming pwedeng ibanat sa kanila, kahit pwedeng ibalik yung ipaalala sa tao yung kanilang monstrosity, di ba? Ang problema, ito yung mga lumalabas, no? At kung hindi nila yan ipipin down at bibigyan kahit man lang ng panimula na solusyon, no? Mayayari sila. Maraming low-hanging fruits eh. Maraming low-hanging fruits na pwede silang gawin. Halimbawa, yung hinihingi ng labor na 150 peso minimum wage increase. The second since 1989. Since 1989, no? Yan ang second request for a minimum wage increase. Ibigay mo na yan, no? Bigay mo na yan. Ano ba naman 150 pesos, no? Yung gusto nila magkaroon ng impact sa across the board, tanggalin yung excise tax for at least 1 year. Yung excise tax, lahat yan tatama eh. Food, transportation, no, inflation, lahat tatamaan May yan eh. positive So, multiplier. oh, that's 12%, no, of the cost of gas, etc. So, ito yung mga low-hanging fruit na hindi kinakailangan ng legislation. Pwede itong gawin ng presidente, no? Kaya yan, 1, 2, 3, 4, 5. Isang supplemental budget para sa education, isang supplemental budget para sa 4Ps ng DSWD. Yung ganun ba na pwede mo lang gawin together with low-hanging fruits para makaalis ka dun sa rat na kinakahulugan mo ngayon dito sa crisis na ito. No? Pero hindi ko alam nga kung who's manning the store. Sino nagka-crisis management? Sino nag-aayos ng messaging? No? Marami Ah, yatang pinto eh. May mga pumapasok sa pinto, sa bintana, sa roof. Um, so, speaking of so, so, monstrosity si, and low-hanging fruits and all of that, what oh, is your read of the Zaldico and the reshuffling, seeming reshuffling happening within the legislature? Of course, there was a big question sa Bicol
kanina at kahapon when I was there, syempre, because ako Bicol ito, may implikasyon ito sa local races. Grabe rin pala yung politika sa Bicol, no? Grabe. I mean, my goodness. Puro Eh, pa-disqualify kung ano ah, nangyari. Yung isang mayor natanggal dahil murder case daw. Ganun. But yung isang narrative na lumalabas is may hindi natutuwa daw sa Malacanang, whether it's First Ladies, BBM, kasi parang curb your enthusiasm. Of course, there's a more accurate way of it. But I'll just say, medyo nag-curb your enthusiasm problem dun sa mga budget allocation ahead of elections. yeah. Ano bang basa mo dyan? For my vantage point, medyo napag-usapan na rin natin to dati. This is partly due dun sa intramurals within the government. No, may mga important high-ranking officials na nag-aaway-away sa loob, no? At itong mga nangyayari sa bansa ay nakaka-feed dun sa away na yon. Sasabihin ng isa, "Uy, ito ay bagahe sa'yo. No, ito ay bagahe sa'yo. Ito ay very unpopular. Ito yung sinisisi sa lahat ng problema, no, etc. I-unload mo muna, no? Kaya tingin ko isa 'yon sa naging output na tanggalin si Saldico. Whether siya A ay isang proxy war. sacrificial We're lamb, saying it's a whether proxy siya war. ay Proxy yeah, war. whether siya ay resulta nitong bangayan na ito or whether siya ay dahil dito sa problema sa budget, sa economy, etc. So it can be all of the above. Pero ang sigurado ko, hindi ito nagtatapos kay Saldico. No? This will be a continuing dynamics within. Lalo na kung merong leadership vacuum. Lalo na kung may political vacuum. All of this they will get at each other's throats eh. Usually, dapat dyan, inip mo in the bud eh. No? With your strong leadership. Or that, o kung ayaw mo ng strong leadership, with your charm. No? With your charm. No? Pero kung hindi mo magawa ng charm or leadership, kanya, mag-unravel yan. Ha? At eventually, tatamaan Ah, ka. No? well, mukhang wala tayong fox, wala tayong lion. Marami daw mga crocky, alligator, yan ang problem. Tsaka yung executive secretary mo is not really political. Not a crisis manager, no? So, Not a communicator too, you know. di rin siya magaling na communicator. So, mas ang role niya, mas legal. But that's just one aspect of an executive secretary. Ikaw yung linchpin eh. Ikaw yung first and last line of defense of the Andiyan naman si president. Enrile, di ba? I mean, if Oh, you ikaw want yung luminaries. parang mahirap maging bombero si Enrile, no? Tika patay ng apoy kung ikaw ay gigising na hapon na. No, dahil ikaw Wait, na Sir hindi Ronald, mo masisisi aminin kung mo, ikaw ikaw ay rin 100 years old na. ikaw rin Oo. hapon gumigising kaya sana mamaya kaya wag tayo matagal ngayon kasi kailangan natin gumising na maaga. Oo, Kasi, oo, oh, nanantok na ako eh. sorry na Sir Ronald. Don't worry, papatapos na. Oo. Kasi pinahintay mo ako kagabi kaya pawi yan sa akin, nagtampo ako sa'yo. Charot. No, seriously, Sabi ko naman sa iyo eh. de, joke lang. Oo. Kasi every 2 hours may Oo. update ka. Pa-depress at pa-depress yung mga updates mo sa akin. Para sabi ko, masirang tulog ko dito. Ayoko na makinig kay Sir Ronald. Now, going back to this, so what's gonna happen to the impeachment then? What are the scenarios we're looking at? Which one is the most probable? Is there a plan B? Is there a Well, yung dating scenario, di ba? Ah, to go or not to go. Mukhang yung not to go ay out of the question na, no? Yung hindi Okay, then that's itutuloy. good. Mas That's yung good. mas yung to go hati sa dalawa. Will it happen after election or will it Timing. happen before election, no? Yung will it happen after election, whether yan ay aakyat sa or magpapatuloy ba yung impeachment even after the election or talagang pipiliting matapos before the election. So ganun yung mga debate, ganun yung mga permutations, ganun yung mga Hindi nuancing. pwede Pero isabay. mukhang Like you get the oh, ball rolling and push it to the Senate during elections and then get the voting somewhere in between, transition to the next pwede, Congress. pwede, no? Di ba? Pwede. Well, yung best case para sa mga proponents ng impeachment, ma-fast track yung impeachment sa House, umakyat sa Senate, at
at kahit kumakampanya yung ibang senador ay dumadalo sila dun sa mga may importanteng hearings or trials tapos tapusin siya bago matapos yung term ng kalahati, no, na mga senador. So ganun yung isang possibility. Yung isang possibility ay ma-impeach si Vice President Sara during sa term ng 19th Congress, yung present Right. Congress. Right. Before Iakyat, mag-transition. Oo. yes, iakyat sa Senate, no? Pero kahit hindi matapos sa Senate, magpatuloy yung trial kahit kalahati ng Senado ay mga bagong senador na. Ang sinasabi So nila pwede ay yan technically na iba na yung composition pero hindi yes, start dahil from scratch. ang Interesting. sinasabi nila dahil yung Senate as a trial court dun sa may impeach is no longer just a legislative institution. Right. Sa legislative institution kasi pag yung bill na final mo halimbawa sa term ngayon, pag hindi yan natapos pagdating ng eleksyon o June 30, wala na yan. Kailangan mag-refile ka ng Yun bill. nga, Yun yung magre-reset siya. legislative process. Magre-reset siya. Pero what you're saying, when Yes. municipal, hindi siya Pero kung magre-reset. pero Cumulative. yung Senate as a trial court nagbabago yung kanyang katangian. It is transformed into a quasi-judicial court. At sa korte, hindi kinakailangang kahit magpalit yung judge ay yung kaso ay mawawala na. Ibig sabihin, pag nag-file ka ng kaso sa korte, kahit palitan yung, halimbawa, Sandigan Bayan, tatlo ang judge. Kahit mawala yung isang judge, magpapatuloy yung kaso. Kahit palitan yung isang judge, magpapatuloy yung kaso. Hindi magbabago, Hindi no? Dahil magre-reset. Oh, yung, isa siyang korte. Parang ang sinasabi ng iba, malinaw yan sa konstitusyon. Walang ganyang klaseng nuancing sa konstitusyon. As an impeachment court or as a trial. trial court, ay magpapatuloy yung kaso kahit nagbago yung kalahati. So, pero siyempre, kaya questionin niya sa Supreme Court nung Yun nga, mga yung anti-impeachment, etc., procedural. etc. Pero parang ang sinasabi ng iba ay iba yung Senate as a legislature, iba yung Senate as a trial court. As a trial court, kahit nagbago yung ibang mga judges, no, ay magpapatuloy pa rin yung kaso na na-file, no? Yan yung mga permutations, no? Pero hindi naman tayo abogado kaya nagpapanggap Oh, lang but tayo na may speaking of, alam. no, but in fairness to Senator Trillanes' point is, it is within the power of the Senate to also agree upon the procedures. Now, bakit ito importante? Yung iba na tumatakbo sa ilalim ng admin pero takot pa rin bumoto laban sa mga Dutertes, at least the one concessions they could give is to agree to certain procedures that could enable the right voting. You get what I'm saying? Like, sige, person X, alam ko takot ka pa rin bumoto laban sa mga Duterte kahit nasa admin ka. So as a compromise, in the meantime, at least agree ka to a procedure for the trial that at least creates the conditions for the final positive vote to come in, right? I mean, ang daming pwede mo i-slice yan eh, di ba? Tama, tama. Tayo Oh, mag-slice eh. tama. So that's what I'm Oh, thinking. So tama. tama actually yung sinasabi ni Senator Trillanes na it is within the power of the Senate to create the procedures that could create the best possible outcome also at some point, di ba? Yes. Doon siguro pwede magmasahe. Oo. Isa rin possible na game changer. Paano pag sabi ni SecGen ng House, hindi na niya hihintayin yung fourth impeachment complaint. No? Kung hindi siya darating this week, next week, i-refer na niya yung tatlo na impeachment complaint sa Speaker at sa Justice Committee. Ngayon, pag na-refer mo na yan, then pwede nang sabihin ng Kongreso, lifted na yung bank secrecy laws at pwede na pag na-lift na yan, pwede nang buksan yung mga bank account Big issue. ni Sarah at yung mga relatives niya na link sa kanya para tignan kung meron ba talagang pumasok na mga questionable na mga accounts, no, na galing dun sa sinasabi ni Senator Trillanes na drug lords, pogo lords, no, etc. At yan ay pwedeng makapressure sa Senado na to act accordingly. Dahil magmumukha silang defender
ng mga isang na-impeach na may connection sa drugs, may connection sa illegal gambling, no? Hindi lamang sa EJK, etc. etc. So, pwedeng maging game changer yan pag nabuksan. At dahil pag nakita ng tao na totoo pala na may mga drug lords na nagpasok ng pera dito at ang laki pala ng laman ng kanilang pan, then that pwedeng lumaki yung support for impeachment sa mga mamamayan. At dahil kung lalaki yung support na yan, syempre papakinggan yan ng mga politiko, especially yung mga senators na tatakbo sa next election. By the way, sir, I don't know if you got to mention it. Actually, may bagong survey na rin ang Okta. At pinapakita dito na President Marcos Jr. maintains majority public trust and approval. So mas mataas siya dito sa Okta survey kaysa dun sa Population. Bumaba ng 10% ang Yeah. Vice Uh, President. but the VP rating continues to decline in fourth quarter of 2024. So actually, we have another survey showing na humihina si Sara Duterte. Kasi may mga henyo dito na kadidiyas. Sinasabi na, ang ka na naman kayo ni Sir Ronald. Sabi niyo, humina si Sara. O bakit ngayon nagpapanik daw kayo? Hindi, hindi ata nila napakinggan yung part na yun nga yung problema eh. Humina na nga mga Dutertes. Hindi pa rin tinitake advantage nung kabila. So actually, and this is what I appreciated with our conversation with Cello. By the way, it was very constructive. It was very interesting. Beautiful conversation. Great conversation. No, actually, kasi Sir Ronald, ang pinaka-worry natin dito, di ba, is that yung mga progresibo, yung mga palaban, at to a certain degree, yung mga katulad mo at katulad ko, who are all out supporting accountability and justice, baka tayo ang nagpapagamit dahil yung mga trapo ang ayaw gumalaw. So umaasa sila sa mga independent pundits, yung mga maingay na katulad natin, sa mga palaban ng progresibong mga legislators. Hindi kaya, Sir Ronald, Hindi politically correct. na hindi politically correct, pero may politically correct version din. Um, pero hindi kaya yun ang baka risk na dahil the good guys are doing their job, the not so good guys are just slacking off? I mean, what is your read of that? Yeah, ang problema ko kasi ay lagi ko naman sinasabi, parang kwanto labanan ng perdigana. Yung mga forces at play ay paramihan ng pagkakamali, hindi pagalingan, no? Kaya ganun ang Race to the labanan. bottom. Oo. 'Di ba? Halimbawa, the government already had Duterte's had them on a corner, no? They're just about to go for the jugular or let the Damocles swords fall on their heads, no? Pero parang biglang nabitin. Biglang 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 yung kanilang jugular ang naging vulnerable, no? Yan yung So, plot twist how eh. how can that happen almost overnight, no? So, so, Ito yung, pero ito yung parang mga Squid Game na akala mo panalo na. Ito na, panalo na, biglang last minute sumablay, di ba? oo. Parang So, gano'n na yan. yan yung problema, no? At hindi dahil parehong magaling, no? Dahil nga ah, parehong parehong mahina. Iba Uy, sana yung sasabihin ko eh. Iba sana yung sasabihin ko eh. Pero hindi, ayan, hindi. Sir ano na lang, Ronald, parehong mahina. So, let me save you. pero sa ganyang klaseng labanan kasi, Richard, kung parehong mahina, parehong kinakapos, ay kung sino yung pinaka-aggressive, kung sino yung pinaka-ruthless, baka yun yung mag-dominate. No? Baka yun yung makabuelo. No? Dahil kung pantay sa IQ, pantay sa intellect, no? Pantay sa common sense, no? From the bottom. Etc. From the No? bottom of the ladder. Oh, usually, ang lalamang dyan, kung sino yung, parang sa boxing, di ba? Yung aggressiveness nakakatulong sa scoring. Di ba? Kahit hindi masyadong tumatama, pero aggressive ka, no? Kwan ka para sa judges, ay nagiging bias yung judges para sa'yo. No? Sir Ronald, ang taas pala ni BBM dito sa Okta survey, 65% 60, siya. 60, Oh, 65. 66% Ah, sa NCR, 74% Balance Luzon,
Mm. 65% Visayas, Mindanao lang talaga siya kulelat, ABC 66, D 65, sa ilang siya medyo mahina 60, which makes sense because of the food inflation, no? At Pero saka sa SWS, pantay sila. pantay sila. Practically. Pero Oh, dito, sa ang baba ni SWS. Sarah kumpara kay Bongbong. 49 lang siya compared sa 65. She's only 30 in NCR, which kind of tracks with the Pulse Asia. Only 20 Yes. sa Balance Luzon, almost a quarter. Yeah. 61 sa Visayas. And then this is very believable, 90% pa rin sa Mindanao. Where she is very weak is ABC, 47%, and D at 48%. Only Sai, medyo mas malakas siya, 60%. So, of course, dito, kung ako si Cheese Oscadera, hindi ako matuwa dahil ako yung pinakamataas dun sa... Di ba si Cheese yung pinakamataas dun sa False Asia? At Oh. 56% yata or something. Dito, number 2 Mm. lang siya. Uy, si Martin! 58%. 61% sa NCR. Sino to mga to? Like, ano? Pero makakaba siya sa amin na, ay, wala akong sinasabi, ah. But this is an interesting, ano, ah. This is an interesting survey, ah. Ang distrust ni Sarah, 28%, which is almost exact as Pulse Asia, but only 12% kay BBM. So, yung net, ang laki nung difference ni BBM at saka ni Sarah in terms of net approval rating, almost malapit na 25 points, almost 30 points yung kanilang net difference. So dito, Mm. tambak talaga si Sarah dito sa Okta survey na yan. Okta. Ayan. Yeah, yeah. Buti hindi nakita niyang favorite columnist mo to. Titirahin na naman nila yung Okta. Kawawa naman. Okta, UP yan. Legit yan. Kaibigan natin yung mga sila Sir Ranjit. At tama, last year pa nila na napapredict na si Rafi is in the pole position. Ngayon, nakikita na rin natin sa mga ibang survey. So, sorry. Oh, iyak na kayo. Ayan. Sir Ronald, um, last part. Obviously, you're also following the drama in South Korea, no? So finally, si Kim Jong Un, sorry, si President Yoon ay na-arrest na at dinala na for interrogation and all of that. Do you think, kasi di ba nangyari yung mga followers niya talaga pinapaligid yung bahay niya. Grabe, nang-hunker down. But eventually, the police Mm. was able to get through. Siguro may General Torre din sila. General Kim Jong Torre sa sa South Korea. Um, what do you think that says about potential warrants of arrest for Duterte in terms of implementation? Should we be encouraged by the Korean case, considering how organized was the Yun Conservative Party support? At talagang ang laki nung, di ba, talagang nag-overnight sila dun sa bahay niya ni Yun. For a moment, natakot na yung pulis eh. Nagpapasahan na lang. Well, ang kaibahan kasi, iba yung system nila eh. Parang ito yung PSG nila, di ba? Yung PSG nila, may ibang command siya eh. Hindi siya necessarily under ng AFP eh. So, yun yung parang difference nila. At malaki siya kahit, palo presidente pa naman siya eh. Na tinanggal, di ba? Ah, ano ba siya? Na-impeach, di ba? Na-impeach. At hindi yata kaagad mawawala yon yung security na yun, na medyo malaki. At yung nagtayo at yung naging head nung presidential security na yan ay kasama niya doon sa nagdeklara ng martial law. Di ba? Yun, So, yun. so Yan ang ibig love ko kay sabihin, Sir Ronald, yung mga ganyan so, marites, tinitignan mo eh. Yung mga... kasama kasama Correct. yung security niyan dito sa ginawa ng presidente. Kaya solid sila. Pero tingin ko na-diffuse yan dahil may mga backdoor negotiations na yan. Dahil yung pinakamalaking pa rin partido ay yung partido ng presidente. O at least yung natanggal na presidente. No? Yan pa rin yung pinakamalaking partido. Kaya tingin ko may backdoor yan. No? Huwag mo naman kami ipahamak, no, sa ginagawa mo, pati kami tatamaan diyan. So, save your Baka political mag-civil war daw party, eh. Baka no? Dahil mag-civil war, baka North yes, Korea will take advantage. yes, kung masisave mo yung political party mo, baka mas maayos pa namin yung future mo, no? Baka hindi ka pa masyadong parusahan, etc. So may mga ganung possible na backdoor negotiations. Ah, And one more thing, Secretary of State Anthony Blinken was just in South Korea last week. Kutob ko, mm, kinausap niya yung military and all, no? I think the American hand is yes, very much a yes. big factor. Now, we cannot afford a major ally like South Korea. Speaking of major ally, nakita mo yung video ni Hack Seth, yung confirmation speech